Kung naalala ninyo mga kababayan, mayroong isang Centerways Construction Company na nag-donate kay Chis Escudero ng 30 million noong nakaraang eleksyon. Ay meron pala itong kamag-anak na mga politiko sa Sorsogon. Ito ha, mga kababayan. So, ang tawag daw doon, conflict of interest. Bakit? Ito mga kababayan ha, pakinggan ninyo. Centerways, si Lawrence or Florence ba? Lawrence Lubiano. Florence ba or Lawrence? Ito, presidente ng kumpanyang nakakuha ng maraming flood control ay may kaanak na. Ito ha. Ito. Wait lang, may ads lang. Hotel booking. Book your next trip anywhere in the world with the Trip.com app. Kilala mo na ba si Ako? Ito, mga kababayan. May ads lang ha. Mababa pa. Ito. Ihayag ni Lawrence Lubiano, presidente ng Centerways Construction and Development Incorporated, na may kapatid itong mayor at councilor sa probinsya ng Sorsogon. Kabilang Sir Alejandro Sumalinog, ayan, sa General Santos City. Maayong gabi din ha, sir. Maraming salamat. construction company sa 15 contractors na nakakuha ng pinakamaraming flood control projects ng pamahalaan. Taong 2009 pa nagsimulang magkaroon ng proyekto sa pamahalaan ang Centerways Construction. Sa pagtatanong ni House Assistant Minority Leader at Akbayan Party List Representative Shell Chocno, ipinahayag nitong may mga kaanak siya sa Sorsogon na nanunungkulan sa lokal na pamahalaan. Meron po ba kayong kamag-anak, asawa o kaya kapamilya na nasa gobyerno ngayon? Sa gobyerno. Yes po. Yes daw. At sino po sila? Ano ang kanilang posisyon? Sino po sila? Yung sinasabi niyong kamag-anak ninyo. Kapatid ko po, Your Honor. Kapatid niya. And what is his position in government? Mayor? Mayor po. Mayor. Sa Sorsogon. isang bayan sa Sorsogon. Saan po? Sa Sorsogon. Sa Sorsogon. Aside from your brother or is that sister? Wala po akong Sino pa po? brother ko po, city councilor din po. City councilor din ang kapatid niya isa. Yung isa, mayor. Si Lubiano ang top donor sa kampanya ni Senate President Francis Chis Escudero noong 2022 national elections. Kita ninyo? Inamin nitong 30 million pesos ang halaga ng kanyang donasyon, pero binigyang diin itong personal donation ito at hindi galing sa kanyang kumpanya. Your Honor, personally ko po, donation or nag-donate po ako kay Senator Chis yung 30 million. Hindi po galing sa company yun, galing po yun sa akin as a personal individual. Samantala, nais ipa-lifestyle check ni House Deputy Speaker at Zambales 1st District Representative J. Conghun ang opisyal ng Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB. Sa gitna ito ng ulat na may accreditation for sale scheme kung saan 2 milyong piso umano ang halaga ng paglalakad ng lisensya ng PCAB. Papaimbestigahan ka namin, attorney Kasi ang ano namin, ang info sa amin, nakatira ka sa Ayala Alabang at ang dami mong sasakyan. Nako. Anyway, Ito pa, si attorney. Nakatira daw sa Ayala Alabang, tas ang dami din daw sasakyan. Nako, maala-diskaya din pala ito. Expected na to. Pag sinabi nating contractor, maraming luxury cars. So ngayon mga kababayan, kung dito kay Lawrence or Florence Lubiano na isang donor ni Chis Escudero ng 30 million nung last election, ay may kapatid na mayor at isang city councilor. City councilor ba? Ng Sorsogon. So, conflict of interest. Ito conflict of interest. So, ano po ang tawag sa tatay at stepbrother ni Bongo na ang stepbrother niya tumanggap ng 326 worth million na project at ang tatay niya na tumanggap din nung nakaraang administrasyon ni Digong na almost 6 billion na project sa government. Hindi rin po ba conflict of interest yun? Kasi senador po si Bongo. Pangalawa, assistant po siya ni Digong noon nung tumanggap po ang tatay ni Bongo na nagmamay-ari ng CLTG Builders.
Hindi din po ba conflict of interest yon? Ano po ba ang pwedeng magiging kaso nun? According nga kay Trillanes, Flander. Sa almost 6 billion na project or government project na tinanggap at inaward ni Duterte sa tatay ni Bongo na nagmamay-ari ang kanilang pamilya ng CLTG Builders. So, conflict of interest din. So, ngayon mga kababayan, speaking of conflict of interest, eto na, mga kababayan. Paiimbestigahan na ni Senador Tito Soto itong mga senador na may kinalaman o koneksyon sa mga proyekto sa DPWH na hindi naman yan pwede kasi nga nasa gobyerno sila. According po sa saligang batas or sa Philippine Constitution na kapag ikaw ay may posisyon sa gobyerno, bawal ka pong tumanggap ng proyekto mula sa gobyerno kasi ang tawag po doon ay conflict of interest. Maaari pong makasuhan ka. Isa na po ang kasong plunder. Depende po sa danyos o depende sa laki. Ganun po katagal ang pagkakakulong. Nako po, eto na mga kababayan, pakinggan ninyo. Ito po ay Billionaire News. Wait lang ha mga kababayan. Saan ba yung volume nito? Hindi ko kasi maano eh. Wait lang ha mga kababayan. Saan ba yung volume nito? Hindi ko naman makita. Oo, ito pala. Ito mga kababayan. Pakinggan ninyo. Narito ang agenda report ni Hannah T. Ulitin ko lang ha. Walang takas sa investigasyon na ang ilang senador na umano'y may koneksyon sa flood control contractors. Patay! Partikular dito ang mga tumanggap umano ng campaign donation. Patay! Narito ang agenda report ni Hannah T. Ayan na, Bongo! Naku, problemado si Bongo ngayon. Sureball na tatalakayin ng Senado ang koneksyon ng ilang senador sa contractors ng flood control projects. Yan ang pagtitiyak ni Senate Minority Leader Tito Soto. Sa kabila kasi ng pagiging present ng top 15 FERPs sa nakaraang Blue Ribbon Committee hearing, tila obvious na hindi sila tinanong Sir tungkol Michael, sa hello koneksyon sa mga senador. Assurance ni Soto, posibleng upuan ito ng Senate Committee on Electoral Reforms, lalo na't ilan sa mga kontratista naging campaign donor nila sa eleksyon. Nako. Oras na nagtawag ng electoral reforms because based on the bill. Sino ba ngayon? Ando doon ng COMELEC. Hindi maaaring ando ng COMELEC. Hindi maaaring may magtanong niyan. Yeah. Pangalawa, pag hindi man nagkaroon, magkakaroon tayo pagdating ng budget ng COMELEC. Base sa partial list ng PCIJ o Philippine Center for Investigative Journalism, 3 senador ang may koneksyon sa mga kontratista. 3 senador ang may koneksyon sa mga kontratista. Unahin ko ha, Francis Chis Escudero, Joel Villanueva, Christopher Lawrence Bongo. Ay, kapangalan din pala niya po yung Lawrence Lubiano. Lawrence Bongo, Lawrence Lubiano. Conflict of interest. Kita ninyo? 3 senador ang nasa listahan na iimbestigahan ni Tito Sen na hindi ipapalusot. Nako po. Number 1, si Senate President Chis Escudero na ang Nako. top campaign donor noong 2022, si Lawrence Lubiano na may-ari ng Centuries Construction and Development Incorporated. Nako. Sumipot si Lubiano sa pagdinig pero hindi siya natanong tungkol dito. Number 2 naman, si Senator Joel Villanueva. Malamang hindi Ang tanungin. kontratistang New San Jose Builders ni dating Housing Secretary Jerry Acuzar ang isa sa top donors niya noong 2022. Si Senador Bongo naman, anak ng owner ng CLTG Builders, habang kapatid ang may-ari ng Alfrego Builders and Supply. Patay. Una na rin tinanggi ng 3 mambabatas ang involvement nila sa contracts ng mga nasabing kumpanya. Nako po. Si Senator Ping Lacson ang mangunguna sa pagtalakay nito na siyang chairman ng Electoral Reforms Committee. Nako. Siya rin Sir ang Fidel nagpaputok ng Kilonilo po. porsyentuhan ng mga opisyal sa flood control. Alam mo, aside from being very good PNP chief, Chief of Police, magaling na investigador yun. Aside pa magaling na PNP chief si Ping Lacson, magaling daw na investigador yun. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, eto na nga ang sinasabi ko. Nako po. Pero nakakapagtaka lang mga kababayan, bakit pala ang Senado
ang nag-imbestiga sa mga kontraktor, samantalang si Bongo, si Chis at si Jewel Villanueva, tumatanggap sila at sangkot sila dyan. Diba? Hindi ba kayo napag-isip-isip mga kababayan? Bakit ang Senado ang nag-imbestiga dyan sa hearing dyan at investigation dyan sa flood control at sa mga kontraktor, isamantalang si Bongo, si Chis, si Jewel Villanueva ay tumanggap at may koneksyon sila dyan. Di ba? Para lang tanga, nagsayang lang sila ng pera at pondo dyan. Tapos pagkadating kay Marcoleta, pag usaping 2016, ipapaputol niya yung usapin. Pagdating na pag nakabigkas sa salitang Duterte, pahihintuin niya ang magtanong. Kita mo yan? I-abolish nyo na yan. I-abolish nyo na yan, mga kababayan. Kita ninyo yan. Yun lang yun lang yung reaction ko. Ito pa, sunod mga kababayan. Nako, kita nyo naman si Tito Sen. Paiimbestigahan na. So, conflict of interest talaga. Ito si Lubiano at si Bongo, si Villanueva at si Escudero. Ito yung sunod, mga kababayan. Ito na. Sa